I'm Emily. So I have a band. Name is Soltera. So you can ask me about the name of the band. So we have previous bandmates before, and then we decided to separate. And then it comes along with the word Tara Solo tayo. And then a single girl sa band. So medyo weird lang how we combine it, pero Tara Solo tayo, so kaya nice. So ganda ng history. Actually, tutuwa ako sa mga history ng mga pangalan ng band eh. Sa amin, ang pangalan ng band ko, Soulcry. Maraming nagtatanong, bakit Soulcry? The first independent band na nakilala ko, yung nasa Hotel Ibis, diba ako, was Soul Machine. Tapos iyakin ako. So, ako, Soulcry. Soulcry. Ako wala. Mandarito lang. Turog tao. So, what's in it with music? Bakit passion mo yung music? Ano na kasi, ko, mayroon pa rin dating sa point kung saan ka magiging interesado eh. Siguro nung college ako, nang nag-start ako hindi ka magiging school. Marami silang group doon. Tapos, meron pag isang group na puro music yung trip nila. Ano pa nga yun, more on emo yung nila, yung mga genres nila. And then sabi ko kasi, interested ako mag-guitar. So, sobrang dream ko mag-guitar. Sabi ko, baka dito matuto ako. So, ayun, sumali ko doon. Pagsali ko naman, I started gathering yung mga bands. Kasi, that's how you should start it. Mag-kulit ka ng mga bands mo para easy. And then, yun, nag-vocal ka ng mga kabands. Luckily naman nakabuo ko ng band. So, though yung pero pag-gitara ko, doon totally ng push. And then, hindi ko na rin alam paano ko nag-push na pagiging vocals. Kasi parang sabi ko na, I'm not really good at singing, pero naara naman. So, madaming nangyari after. Kasi it was way back, more than 10 years ago na sobrang tagal na. So, ayun. Nakapag-rate kami ng band, tapos yung challenges pa kasi nun, yung pagja-jumping studio. Pera. Oo, mabaya pa kami ng tawid. Diba? Magkaroon ng studio nun. 100. College student ka pa. Parang inaano mo pa, binabawas mo sa allowance mo yun. So tama, kahit gusto mo ng food, hindi naman tayo rich kid talaga. So, si siya, rich kid din. Hindi Tapos yun, papasagasa na sa fake. So we tried cover songs, pero for one, tumagal. Sabi ko, keep yung original. So original, ano yung genre mo? Alternative, alternative rock. So mainstream. Anong year to? Sino yung mga sikat na banda this time? Sumisikat na nila, Sponge Cola, yung kalakasan ng mix. Lahat ng mga band ng mix. Ay, bata pa ako. Pero mas bata pa rin. Hoy, panakuha na natin yun. Sobrang yun yung mainit na part ng kalakasan ng mga banda. Anong first ever na sinulat ng kanta na tumatak talaga sa puso mo, sa isip mo, kahit tulog ka, makakanta mo siya? Lahat naman yun. Pero siguro syempre, kung ano ginawa kanta. Ano yan? Pwede kang bigyan mo kami kahit yung chorus lang. Sige, pero kwento ko lang yung background ng song. College days, syempre, bata ka ba? One is a point na nagkakaroon ka naman. Nag-vlog ka rin naman. So, may nakita kong guy. Tapos, yung guy, alam mo yung pag-unang tingin mo, may something eh. And then, may something sa'yo. May spark. May lokso ng damdamin sa'yo. Graduating siya. So, anong year? First year ako. First year ka. Tapos siya graduating ng college. Tapos like kami kakasalubong. Sabi sa di ko alam paano kami nagkausap. Tapos and hindi ko alam na inamin naman niya. Meron siyang away nga na sa tatlo. Pero inamin naman niya na meron siyang pabagit. Ako naman tanong ang tayo sa akin. Nalaman ko siya. May dumating sa point na ako sa isang party. So mula ata ng pag-out ko ng lunch. 7 na siya nag-out na sa gabi. Hinintay mo? Oo, ganun talaga. From lunch to gabi? Ganun talaga. Ganun ka na, naging into dun sa tao. Hindi ko gagawin yun. Tapos, yung hindi ko rin paano ko nagawin sa pati yung music noon, na lahat. Andun eh. Tapos yun yung gusto mo sabihin sa kanya. Kasi hindi rin song yung pwede ba, teka lang,
nais ko lang basta sugatan, kabanatan ng daan. Yung mga sandali ng tayo ng dalawa. Ganda ah. Nakakala ko ikaw na. Parang ano no, napansin ko lang. So, kagaya niya, she wrote her own song. Si Ian din yung first guest natin. Parang they're basing it dun sa personal experience, either sa personal experience or what they're actually witnessing. Yeah. Oo. Ano na pinaka-effective na mga kanta, na-observe ko na, it's not just yung storytell, but yung how you, yung share your personal experience, yung gusto mo sabihin, yung sa tao. Na hindi mo ma-express directly dun sa tao. Parang you're just, parang kilalaan mo na lang siya sa song. So, hindi naman ganun ka gumawa rin talaga ng kanta kasi yung paano mo siya ipakompak sa isang nadalapat sa tono and at maganda dapat yung tono. Talagang kailangan meron paghuhugutan talaga ng malalayan for you to do okay. And then pag okay po siya parang hindi mo kailangan nakagawa ka ng gano'n kanta. Very nice. Really dedicated to someone na you never thought. Galing sa puso eh. Galing Kasi sa not everyone na, oo, marunong ka kumanta, pero hindi ka magsulat ng song. Hindi lahat talented, and hindi lahat kaya gawin both. Oo. She can sing, diba? She has her own band, pero, and she can write songs, pero hindi lahat Kaya. parehong kayang gawin. may support group Oo. na tutulong. Siguro ang advantage ko lang nun, kaya ako nakakatuwa, meron ako magsulat ng newspaper. Journalist ka ba? Oo. Since grade 4, nag-ano na ako. Meron akong bubuo ng isang vocabulary. So, kaya meron akong Curious to say, what's your course in college? I think na yun. Diba? Alay! Sabi ko sana, mas pa ba? Ikaw mas ko. Ako mas pa eh. Ako mas malapit naman siguro HRM. Kaya yun. So, nakatulong din naman siya sa pag-create in terms of literature. Kaya madali lang naman yun. Sige, what's the chorus? Kahit yung chorus lang. Okay. Ngunit bakit siya ang hindi libo? Ganyan. Bitin na. Diba, Yun yung last, yun yung last part na I wanna tell the guy na mahal mo pa talaga ako, pero ba't siya yung feeling mo over me? So, hindi naging kayo. Diba yun nga eh. Pinasa na lang ako. Honestly hindi, in real life scenario. Siguro in an ideal world, yung nakatuluyan mo, meron kang song sa kanya, makakanta mo yun. Ideal world scenario yun eh. Pero in the real life, yung mga, someone who got away, sila yung kinakantahan mo. Diba? Kasi iba yung hugot ng mas masakit na part kaysa yung masayang part eh. Kasi as long as you're happy, hindi ka nakakaisip ng negativity, ng sadness. More of the song, fan songs na na-create mo. Pero yung sadness kasi ng song, yung lyrics mo, yung mga hindi mo nasabi, parang open letter lang siya. Hindi Hugot lang yun Saka sila. hindi naman sa lahat, pwede mo siyang mas relatable parang, ang tawag doon, sabihin eh. Diba? Parang you have to find a way or an outlet na kailangan mo siyang ilabas. Ganun siya. Yun yung mga hindi mo nasabi na ilap mo lang sa kanta. Diba? Special dedication to that person. Pero hindi niya alam. Pero, aside sa music, meron pa bang ibang outlet tayo na pinaglalabas? Aside sa work, hindi. Absorber ako sa work. Wala eh. Kasi ako iba yung mindset ko kasi. Di ba bilang natin topics lang sa ating mindset. Ako kasi pag I make sure that everything has a separate role for each. Kasi pag hindi mo ginawa yun, mabubombard ka tapos burnout ka. Pero yun, just want to let our viewers know. Sino ba si Ems? I mean, from morning to nighttime, from Mondays to Sundays. Sino ba si Ems? Outside music. Sino ka ba? And then, ano yung music doon kay Ems? Doon sa buhay? Ngayon kasi, nag-iba lahat yan when you have kids na kasi.
mother ko na. So, dati, okay lang, gumimik ka all the way throughout, you spend your money, your time, imik. Ngayon kasi hindi, work bahay na lang talaga ako eh. Yung ngayon, ang tagal nag-stop ako na after yung second, nag-start ako ng magkaroon ng kids, nito ko banda ko talaga. And then after that, balik ako work. Ngayon lang ulit, this year, ako nag-start ulit ng banda. Pero sobrang hindi ko siya, hindi na priority. Passion na lang din siya. Ay, not na lang. Passion siya. Pero yung alam ko kasi yung passion, dyan lang naman siya eh. Pero when it comes in, sabi nga nila sa banda, passion can totally feed you. Diba? So ano yung gawin ka? Ano mas importante sa'yo? So I guess passion, dyan lang naman yan. Hindi naman, anytime can go back. Yung opportunity kasi hindi rin natin masasabi, paano yun? You're probably wasting time kasi di ba dapat pinaparity mo yun? Hindi mo naman masasabi yung bibigay sa yung chance kung kailan ka sisikat na in-expect mo. You can never tell. Di ba? Kaya I don't believe in plans, I believe in goals lang. Diba? Practicality. Yes, practicality. Sa panahon kasi ngayon, sino mo hindi siya yung gano'n eh. So you have to prioritize muna yung family. Kasi music is always there. Hindi naman mo makawala. Kasi kung nagkaroon ka na ng your own family, priority na talaga sila. Iba siya. Iba yung pero you find a way lang with that, di ba? Your passion is music. Kikita ka, oo. Pero it's something na tutulong lang sa'yo financially. So it's her passion to sing. Kaya nandyan siya. And it will help her financially. Pero syempre, priority pa din is her own family. Saka ano yun eh, like what you said, iwas burnout. Oo. Kasi nangyayari, pag tutok ka sa work mo, tutok ka sa family mo, nakaka-burnout yun. Marami nga nagsasabing mommies, di ba? Asan na yung pause button? Diba? Yun yung hinahanap nila eh. Pero having music as your passion, parang may alternative. No? Correct. Tama naman. Ngayon kasi ako ginagawa ko, nakikinig ako ng music eh. Kadalasan, pag nag-jump ako ng kabanda, keep kami. Pero syempre, depende sa oras na availability kasi pinito-consider yung work namin kung saan okay kami. Pero hindi namin pinaforce sa ngayon na, kasi we invested a lot of time na money and all, way back pa. Diba? Kaya nga, hindi ang pagbabani, hindi yan yung sabihin mo na, pag tumutog ka, sikat ka na agad. Pag-invest ka dyan, either time or kasi ang dami kinoconsider. Dati nag-Nescafe Songs with kami, na ipaliwanag sa amin lahat yan, na is about the packaging, yung itsura ng banda mismo. And it's not just one person working on it. Kasi once nasa lima kayo, may lima kayo na, hindi kompleto yung banda. Hindi yan kagaya ng solo artist na okay, diba, pwede mag-isa lang siya. Pero pag lima kayo, you still consider pag may walang isa. And you need to work out in terms of chemistry. Commitment. Correct. And then also yung chemistry na hindi yan mas napupupag kayo, ito ay nag-deeper sense na to sa pagbabahan na yung mabilis na makakatch up together kahit na kumangit yung pag-alam mo sa sarili. Tapos pag kami nawala ka banda mo, mag-isama mo sa ibig ugali. So pag minawa ng isa, hanap ka ng panibago, pakisama mo na naman. Ang hirap pag sessionista. Like ako, back to zero eh. Kaya it would really take time. Kaya it's very lucky. Talagang sa'yo yung pagbabahan na swerte, sabi namin, swerte kung you're working at the same time. And then yung passion yung kaya ako, at this point, hindi ko na siya masyadong binibigyan ng total, hindi na walang attention, but yung focus kasi ngayon, yung liberty work na, hindi na siya yung secondary yung yes. Pero, right now, on the stage where you're in, nasa na si Ems? Is Ems successful? Is Ems having some challenges? Nasa si Ems? Okay. Sa akin naman ang kasi ang perception ko about that. It still matters of time. Hindi naman siya yung mga bagay ka na gusto, may mga bagay tayo na hindi natin masabi na it's perfect and content ka na. Kasi maraming time mo as human being. Pero as a mother siguro, same. Feeling ko given yung living situation. Na if you think that you're fulfilling what your kids or your family needs, okay yun. Successful sa part na yun. Pero ikaw individually, you can never na. Parang si Anthony Bourdain na yan, if you're able to, yung nabasa niyo or yun, may kanya-kanya tayong point of success na buhay. Hindi masasabi kung at this age, maging successful ka na. Diba?
maraming ibig sabihin yung pagiging successful. Ako kasi, I can tell as long as meron pa akong gustong gawin. And if like, hindi pa ako ganun successful, kasi meron pa akong gustong gawin eh. The only time I think na na-fulfill ko na yun is yung I can support myself without working na. And then my kids are all, settled na. And then, titira na lang ako sa parang beachfront. Nice. Oo, kasi gusto ako na-retire Yun yung part na masasabi na Retire. I'm successful. Kasi may mga tao na Kasi naging successful na at 60 ka na eh. 60. Oo. How about that your job, sir, for interrupting ka? Nakakagawa ko ba ng way para makabalik dun sa passion? Oo naman, ngayon bumabalik ako dun sa... Nakaka-bounce ba ka? Nakaka-bounce ba ako? Kasi sabi mo isa siyang way to escape the reality. Oo din. Pero kasi yung passion ng music, kasi hindi ko na rin siya masasabi na one-way outlet. Kasi marami ng way to have an outlet. Pero all I can say is as long as you have much sa point na tulog. Especially kids. Oo. Sila yung isa sa I don't like flowers na anymore. I like sleep. No? That's true. I don't like date anymore. I like sleep Diba? more. I want barbecue. Piso. Hindi ka na kaya buong, Sandwich. na isang bote ng beer ngayon. Tapos and then I'm asking yung mga kasabayan ko, mga peers na banda ko, lahat kami Isang bucket na lang kayo. Isang bucket na lang. Oo, wala na. Kasi isang bote na lang, kasi wala na. Hindi na yung panahon mo time changes na. Hindi na siya kagaya ng dati na kaya-kaya mo pa, sabay ka pa, hindi na. I mean, yung panahon nagbabago talaga. All you need to do is, to drive with it. Adjust. I don't, yung past, sabi kasi nila yung past, there's nothing that you can do. Hindi mo na siya mababago. The future, hindi mo siya kailangang isipin kasi you're just overthinking. You don't know what's gonna happen next. Pero one thing, may isa akong movie na napanood, this is, movie ng mga pambata, yung Kung Fu Panda. Sabi ng isang third girl doon. Anong part yan? 1, 2, or Ay, 3? hindi ko na matandaan eh. May Pero- four Kasi na for me, meron. and I'm Kasi currently sinabi watching. niya, kaya nga daw, ang today ay tinawag na gift. Present. Kasi it's called present. So, all you need to mind is the present. Don't Three yan, three. Kung Pande 3. think too much on the past and then don't overthink in the future kasi you never know what's gonna happen next year. Not even possible. Actually, Bye ka na. parang yung sa past nga parang based on experiences, normally, pagsisisihan mo kung ano yung nangyari sa past, if you can change it, if you can go back to the time, hindi na rin You learn from those and make sure na hindi na siya mangyayari or magagawa ulit. Dahil mataliwan natin. Hindi minsan nauulit, ganyan. Pero what is present is more important, lalo na if you have family. I'm a single mom. So, di ba, parang sa akin, when you ask about being successful, as long as I am providing everything sa anak ko na nag-iisa, school, basic needs, allowances, I'm good with that. Sa akin kasi, hindi ako yung tipong tao na maluho or every something. As long as okay siya, Hindi ka deprived. hindi ako, Oo. okay ako. Okay ako doon. Yun yung parang sa akin. Fulfillment yun. Oo. Fulfillment yun sa pera. Lalo sa mga babae kasi yung hirap talaga sa part ng babae dahil mostly ng task and sa babae talaga So, girl power. I mean say, girls talaga really decide to be strong. Pero, yun nga natutuwa ako kasi, you're a single mom, tapos, yan, even Ems, she's supporting her children. What is the secret sauce on being, kasi ano yun, fulfillment yan fulfillment of being a single mom, providing, tapos ano to, maganda yung pwesto niya sa call center. Nakaupo siya sa mataas na phone. Pero aside from that, diba, with the passion, what is your secret sauce in life to go through? For me sa ngayon dalawa. Una yung proper mindset. Kasi pag wala kang proper mindset, kasi may tatawag tayo mind over matter regardless ng mga sitwasyon, kaya mo mag-cope up Kahit sobrang negative niyan, na-experience ko yan pagpapasok sa office, sobrang pati ko, iyak ko. Pero I make sure pagpasok sino yan, kakot yan. Parang normal na tao. Kasi, pag limix mo yung mga sitwasyon, hindi ma-affect siya ng affect. I agree. Hindi ka pwedeng laging yung puso mo, hindi ka rin pwedeng laging, you have to adapt to every situation, kahit na sobrang hirap na. Diba? Hindi ka nagpapretend na yung weak, but yung with the proper mindset lang na ito yung gagawin ko, hindi na po gawin, tapos may malat namin. You're considering things a lot And then,
not just only the mindset, pati yung, ano yung tawag nila, syempre yung mindset mo dapat growth mindset, hindi fixed mindset Kasi, you cannot go outside the box pag ganun ka eh. And then yung motivation, part na rin mo, no one can motivate yung family, given ang motivation yun eh. Pero sometimes family can make you feel down. So, ang motivation dapat, ako ang kapag ako self-motivation. So, may mag-motivate sa'yo. Lagi yung sa ka na lang. Self-motivation. And then yung pinaka-final, pinaka-powerful sa lahat. Kasi, hindi ka man lagi pumunta sa church, hindi ka man lagi na, visible sa mga occasional activities mo ganyan. But, marunong ka muna sabi ko sa nama pumili. Bibigyan niya sa'yo in time. Nasa iyo paano magagalawan. In God's perfect time. Amen. Ano yun? Justify ka yan sa word ko ngayon. Yeah. Parang yung stars aligning. Sabi sa birthday ko, sa worthy. Hey, happy birthday! Birthday niya sa Monday! Start ng birthday sa Monday! Hello kay Direct Mix. Tama yun. Shout out sa, senior manager mo. Si Kevin. Ay, si OJ. Yes, siya si manager. Manager ko si Kevin. Si Direct Mix. Direct Mix. Ayan, nakakasama ko sa natin. Ay, Direct Mix. Shout out. Ayun. So, Seatmates, narinig niyo naman ang ganda ng story ni Ems. Ako na-inspire ako kasi even though na, alam mo yun, he's chasing her dreams. Diba? Pero very optimistic pa rin siya. She support her children. Nagiging maganda rin yung yung ginagawa niya sa work niya. And then he's chasing her passion. No? Yep. And this makes her experience niya and sinasabi niya kanina. Parang if you're gonna linger with the thought of yung mga failures mo, you're not gonna go anywhere. Yeah. Parang self-motivation, ang mindset mo, kailangan ganun eh. Parang, nag-fail ka, iyak ka, sandali, pero, move on. Yeah. Let go and move on. Parang ganun lang. Ganda, no? Saka, may narinig ako dati, don't call it a failure. It's just a setback. No? Pero, ayun, sobrang Seatmates, thank you for joining us. Thank you, Ems, for joining us. And of course, you will get the limited edition mug from One Seat Apart. Thank you, super limited edition. You open it and you can show it to them. Unboxing tayo. So, One Seat Apart. Na ako. Yan. Gamitin mo yan sa first day mo sa office. Sana papasukin to. Ay, mo open eh. Dapat spill-proof. Anyway, so yun, thank you, Ems. Anything that you want to say to our seatmates? To your bandmates or to everyone, kung may tugtog kayo, meron kang, may production kayo. It's your time. Ayun, with my bandmates naman, relax lang kayo dyan. Sabi ko, we need to take it one at a time kasi we still need to prioritize yung mga families, financials. Yung passion will always be there. Never naman yan. Regardless of how old na tayo natin. It will always be there. We're gonna see each other. Hindi naman kailangan natin, hindi naman sabihin na baliwala mo siya. But, andyan pa rin yan. Given yan sa sa sarili mo. It's a matter of putting your priority first. Kasi yung family talaga, yan lang talaga set of mo at the end of the day. Never stop. Never be contented in terms of never settle. Kasi once you settle, ibig sabihin, you stop na eh. Diba? Life is, changing. You just have to make sure na you move forward whatever happen. Kasi may mga bagay na nangyayari for a reason, though most of the time, ang daming failures. Pero you just bibigyan ka talaga niya ng isang matinding chance to get back. Kahit hindi mo ibibigay niya sa'yo ng bundle pa. Nasa sa'yo na yung bundle magagalawan. So, ayun lang, stay a positive mindset, growth mindset, and don't be too busy on other people's lives. Focus on yourself, your family, and all the good things happening. Ayun lang. Thank you. Yeah, thank you. Guys, don't forget to like, subscribe, and watch our content. So, we're still starting, so we really need your support. Yeah. Thank you. Thank Bye-bye. you.